Sa akin Master Jet, nakabayad na ako sa GFAL. Almost 2 years late na nag-top up ako. Akala ko pareho sa bank, di pala. When I ask ang GSIS saan napunta ang payments ko for almost 2 years, sabi makikita ra daw. No choice ako kasi need pang estudyante, nag-top up pa rin ako kahit lugi. Talaga bang makikita ang almost 2 years kong payments? Makuha ko ba ito? Please answer my concern. Ang sinasabi po ng ating sender dito mga master ay tungkol sa GFAL top up. Ito po ay nag-i-exist noong panahon na available pa ang GFAL. No, na isa po itong offer ng loan ng GSIS. GSIS Financial Assistance Loan na kung saan ay binabay out yung loan ng mga bangko. Nung una ay purely GFAL lamang talaga siya. Babayaran ng GSIS yung utang mo sa bangko tapos wala ka makukuha na pera from the GSIS kasi parang purely transfer lang siya ng loan from bangko to GSIS. Mas mahaba kasi yung term, kaya mas mababa ang monthly amortization, kaya tataas yung net pay. Pero after some time ay parang na-realize ng GSIS na habang tumataas yung net take home pay ng mga borrowers ay bumabalik naman doon sa mga PLIs na naunang na buyout. Kaya napaisip ang GSIS ng solusyon. So ang ginawa nila ay nagkaroon ng GFAL top up. Ito po ay isang paraan kung saan yung dati po ninyong loan ng GFAL ay hindi po maximum amount na 500,000. Let's say 300 lamang yung halaga, 300,000 yung halaga ng loan sa bangko na pinabuy out mo. So instead of 500 na maximum, 300 lamang yung na-avail, pwede kang mag-avail ng top up na 200,000 para ma-achieve mo, ma-reach mo yung maximum loan na 500,000. So cash na yung makukuha mo doon sa top up. No, so ginawa ng GSIS para sa mga bagong GFAL applicants, included na agad yung top up. Pero yung mga nauna na nag-avail sa GFAL ay pinayagan na mag-avail nitong top up na loan. No? Kung ang dati mong GFAL, let's say sa case na ito 2 years, no? Yung GFAL niya for 2 years purely GFAL. So ngayon nag-avail siya ng top up. Ang tanong niya, saan napunta yung binayad niya for 2 years doon sa GFAL na pure pa at wala pang top up? Ang sagot po talaga natin dyan mga master ay napupunta po sa inyo. No, napupunta siya doon sa net proceeds nung ikaw ay nag-apply ng top up. Naaalala ko pa rin po na nagkaroon ako ng video tungkol nito na kung saan sinabi ko na yung top up sa GFAL ay para siyang renewal, no? Although sinasabi ng GSIS that's not a renewal of your GFAL, pero yung nagiging process niya kasi parang renewal in the sense na yung nabayad mo doon sa GFAL account mo ay makukuha mo siya as part of the loan proceeds noong ikaw ay nag-apply ng top up. For example, 300,000 lamang yung pure GFAL. After 2 years, let's say naging 250 na lamang yung loan balance niya. For example lamang yun ha, naging 250 na lang. So ngayon, dahil 300 yung na-avail mo, pwede kang mag-top up ng 200,000. Okay? Para ma-achieve mo yung maximum na 500. Ang gagawin ngayon ng GSIS, yung loan amount mo sa pure GFAL na 300, idagdag yung top up amount mo na 200. So, magiging 500 na maximum. Ibabawas doon sa 500 yung outstanding balance ng existing mong GFAL. So, 250 yung existing balance, kaya yung proceeds niya ay nasa 250. Kung ating titingnan, yung top up amount mo ay 200 lang, pero yung net proceeds mo naging 250. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ganun yung nangyari? Bakit mas mataas? Kasi nga, yung nabayad mo sa GFAL sa loob ng 2 taon, for example,
ay ibinalik sa inyo ni GSIS bilang part ng proceeds ng inyong top up. So ang nangyayari ngayon sa GFile mo ay nagbago, no? Yung kanya pong loan term, instead na 3 years o 4 years to go na lang, 4 years to pay na lang kasi tapos ka na sa 2 taon, kapag nag-top up ka, bumabalik siya sa 6 years term. Kasi nagbago na yung loan amount mo from 300 naging 500 na dahil sa pag-top up mo. So sa isip ko, para siyang loan renewal sa GFile. No? Yun yung parang naging scenario niya, loan renewal. So dito sa atin pong sender, yung nabayad po ninyo sa loob ng 2 taon ay nakuha na po ninyo as part of the proceeds ng inyo pong GFile top up. No, ito po ay hindi nawala, ito po ay hindi nabulsa ng mga opisyal ng GSIS. Ito po ay napunta sa inyo. No, pwede niyo pong ma-check muli nung inyo pong papers noon nag-apply ka ng top up. Meron po yung computation na binibigay sa GSIS. Yung dati part po ng trabaho ko po ay mag-check o mag-verify ng mga loan applications kung saan tinitingnan po natin no meron pong tentative computation binibigay ang GSIS kapag nag-top up ka. Makikita po ninyo doon na yung net proceeds mo higit na mas mataas compared doon sa top up amount mo, no? Yun po ay eksena nangyayari doon sa GFile top up nung panahong yon. Pero sa ngayon ay hindi naman po existing itong GFile, kaya yung mga hindi pa naka-avail ay hindi pa rin po makaka-avail ngayon kasi nga hindi na siya available. No, maghihintay na lamang tayo kung mayroon pong bagong advisory si GSIS na i-open nila itong GFile, GSIS Financial Assistance Loan. Pero may video din po tayo niyan, no, na kahit i-open man nila ay at kung mananatiling non-renewable at kung mananatiling 6 years pa rin yung term ay medyo mas pabor, no, doon sa hindi na lamang magpapa-buyout. So another video po yun natin. So yun po, no, yun po yung sagot, especially para po doon sa iba pang mga personnel na mayroon din pong na-avail na top up sa kanila pong GFile noong ito ay available pa. Ma-check po ninyo sa tentative computation na isend naman po yun ng GSIS, I believe noong panahon through email yung pagpapadala nila, no? Pwede po niyo ma-check. Nakikita niyo po talaga na mas malaki yung proceeds nyo compared doon sa top up amount kasi binabalik ni GSIS sa inyo yung nabayad ninyo sa inyo pong utang noong ito ay purely GFile pa lamang kapag nag-avail ka sa top up.